So, next problem, a 1 meter tank, 1 cubic meter tank is filled with a gas at a room temperature 20 degrees Celsius, pressure is 100 kilopascals. How much mass is there if the gas is air, neon, and propane? So first, ano ang given? Given natin, meron tayong volume which is 1 cubic meter. Ang temperature nung room, nung gas, 20 degrees Celsius. Convert na natin ulit sa Kelvin plus 273.15 na magiging 293.15 Kelvin. Merong pressure na 100 kilopascals. Find. Now find how much mass. Ang hinahanap is mass. Given that yung gas na type daw is sa A, air, sa B, neon, sa C is propane. So dito, ang formula na gagamitin natin, since ito ay iba-iba siya ng gas, alam natin na ang magagamit na tayo ng mga individual gas constants. Therefore, ang gagamitin formula ay PV is equal to MRT. Kasi mag-iiba-iba ito. Now, solution. M is equal to, sa A muna tayo. M is equal to PV over RT is equal to P, which is 100,000 Newton over meter squared, kasi 100,000 magiging 100,000 pascals. Ang volume na 1 cubic meter all over, what is R? Or gas constant ng air, 287.05 joules per kilogram mass times Kelvin. Temperature na 293.15 Kelvin equals 1.188372382. Makakancel natin ito. May iwan na lang 1 meter. Makakancel natin ito. Tapos alam natin na ito magiging Newton meter. Makakancel na yung joule. Same as other problems. So ito ay magiging kilogram mass. Therefore, mass is equal to 1.188372382 kilogram mass. Next, para sa B, ang maiiba lang dito ay magiging neon sa B. So, 100,000 Newton over meter squared times 1 cubic meter all over. Ano ang individual gas constant ng neon? Ang individual gas constant ng neon ay 412.02 joules per kilogram mass times Kelvin times same temperature na 293.15 Kelvin is equal to, baba lang natin,
equal to, alam natin magka-cancel yan at maiwan ang kilogram mass. Mass is equal to 0.8279265384 kilogram mass. Next, C, ganun ulit, mass is equal to 100,000 Newton meter squared, 1 cubic meter all over. Ito ay naging propane. So, ang R ng propane ay 188.56 joule per kilogram mass times Kelvin times 293.15 Kelvin na magiging 1.809091495 kilogram mass. Medyo straightforward tong problem na to. Kaya, ayun, mabilis lang tayo. Next, meron tayong helium in a steel tank is a 250 kilopascal, 300 Kelvin, with a volume of 0.1 cubic meters. It is used to fill a balloon. When the pressure drops to 150 kilopascal, the flow of helium stops by itself. If all the helium still is at 300 Kelvin, how big a balloon did I get? So, ayun, sabi, meron daw tayong steel tank na may pressure na 250 kilopascal. Temperature is 300 Kelvin, volume is 0.1 cubic meter. Tapos, ginagamit daw yun para lagyan yung balloon. Tapos, kapag nag-drop na ng 150 kilopascals yung pressure dito, titigil na yung pagpunta ng helium papunta sa balloon, titigil na kapag 150 kilopascals na. Ngayon, meron tayong ang given natin P1 is equal to 250 kilopascals, T1 is equal to 300 Kelvin, volume natin, volume 1 is equal to 0.1 cubic meter. Tapos, meron na P2 is equal to 150 kilopascals. Ang T2 daw ay same pa rin, 300 Kelvin. V2 is, ano ba ang V2? Pag sinabi kasi nating V2, ang mangyayari is magiging isang system ito kasi nakakabit. So, ang magiging V2 ay yung volume. Ang V2 is equal to volume 1 plus volume ng balloon na inflate. Kasi magiging isang system to sa V2. Now, pinapahanap sa atin is yung volume ng balloon. Formula na magagamit natin dito PV is equal to mRT. Kung makita natin constant ang temperature, pwede nating idiretso na P1V1 is equal to P2V2. Pwede na idiretso na, pero
ayun, makikita natin, mag-prove natin yung sinabi natin sa isang video na mass is constant sa system. Parehas sila na helium at yung temperature, kaya pwede mo nang gamitin yung P1V1. Therefore, solution natin, nasa inyo naman kung ano yung gagamitin nyo. Solution natin is P1V1 is equal to P2V2. P1 is 250 kilopascal times 0.1 cubic meter is equal to, ang P2 natin, 150 kilopascal times V2. Bale, magiging V2 is equal to 250 kilopascal times 0.1 cubic meter all over 150 kilopascal. Cancel ang kilopascal. Ang lalabas ay 1/6 cubic meter or 0.16 na hindi tumitigil cubic meter. Ngayon, itong V2 na to, gaya ng sinabi kanina, ang V2 na to is kung yung volume nitong buo. Para makuha natin yung VB, kailangan nating V2 minus V1. Itong buo minus itong volume ng tank para makuha yung volume ng balloon. VB is equal to, V2 is 0.166666 meter cube minus V1 natin is 0.1 meter cube. Therefore, ang VB natin is equal to, ang volume ng balloon kung gaano kalaki ay 0.066666 hanggang matapos meter cube. Next question natin, a spherical helium balloon of 10 meters in diameter, ambient temperature 15 degrees Celsius, 100 kilopascals. How much helium does it contain? It can lift a total mass that equals the mass of displaced atmospheric air. How much mass of the balloon fabric and cage can then be lifted? So, i-drawing muna natin para madali. I-drawing natin, kunyari may balloon na ang diameter niyan ay 10 meters. Tapos, since yan, di naman yan basta-basang balloon. Kunyari, isa siyang hot air balloon, ganun. Na may parang basket. Now, ano yung given natin? Saka natin isa-isahin. Given natin, ang temperature daw is 15 degrees Celsius na kapag plus 273.15 natin is equal to 288.15 Kelvin. Sunod, may pressure tayo na 100 kilopascals or 100,000 pascals. Ayun ang given natin. Given din pa natin na helium siya. Helium. So, may R value siya. Ang R value ng helium is
2,077.1 joule per kilogram mass times Kelvin. Ayan. Now, anong hinahanap? Fine. Anong hinahanap? How much helium does it contain? So, hinahanap natin is mass nung helium. Unang hinahanap, mass ng helium. Pangalawang hinahanap, it can lift a total mass that equals the mass of displaced atmospheric air. How much mass of the balloon fabric and cage can then be lifted? So, para ang hinahanap dito is yung mass na capacity niyang mabuhat daw. So, it can lift a total mass that equals the mass of displaced atmospheric air. So, yung kapag yung atmospheric air, yung mass ng air na na-displace niya, yun ang kaya niyang buhatin. Pero since may buhat-buhat na rin siya na mass ng helium, i-minus natin siya sa mass ng helium. Ayan yung magiging M capacity niya. Tama naman, di ba? Yan ang magiging capacity niya kasi ito, yung mass ng air, makukuha natin kasi may ang na-displace niyang atmospheric air ay kung ano yung volume nitong balloon. Bali, hanapin natin kung anong mass ng air nung volume nitong balloon. Sige, subukan natin. Solution. Formula pa pala. Ang formula magagamit natin dito ay, as usual, PV is equal to MRT kasi mass. Tapos R, individual, helium, tas may air. Tapos, volume ng sphere is equal to 4/3 pi R cube. Yun lang naman. Magagamit natin dito. So, solution natin, una nating hanapin is A, yung mass ng helium. So, yun ay PV over RT. Anong PV? P is yung 100,000 Newton over meter squared times yung volume na 4/3 pi. Ang diameter niya is 10 meters. Bali, ang radius ay 5 meter cube. All over. Ang R ng helium ay 2,077.1 joule per kilogram mass times Kelvin. Ang temperature na nakuha natin kanina, 288.15 Kelvin. As usual, gaya ng mga na-solve natin, ang lalabas na lang na makakancel ay kilogram mass. Pero sige. Itong sa taas, 100,000 times 4/3 pi 5 cube ay magiging 52,359,877.56 Newton meter all over 598,516.365 joule per kilogram mass. Saka ayun na, dito na ulit, ayun, cancel to, magiging kilogram mass.
Store natin to sa A. Kasi magagamit pa natin yan. Store natin to sa B. Bale, ang lalabas na mass ng helium ay A over B is equal to 87.48278347 kilogram mass. Ayan ang lalabas na mass ng helium. Now, sunod na hinahanap natin is yung B. Yung ano daw yung bigat na kaya niyang how much mass of the balloon fabric and cage can then be lifted. Ngayon, kunin muna natin yung mass ng air. Ang mass ng air is equal to, ganun ulit, PV over R A. Itong R natin ngayon, R air na. Ito, since pinasave yung A, pwede natin gamitin yung A dito. All over, ang R ng air ay 287.05 joule per kilogram mass times Kelvin times 288.15 Kelvin na magiging A all over A Newton meter all over 82,713.4575 joule per kilogram mass na makakancel. Therefore, ang mass ng air ay 633.0273.107 kilogram mass. Store natin siya as C sa calcu. So, dito na tayo. So, ang capacity niya, dahil nga, ang kaya niya daw buhatin, it can lift a total mass that equals the mass of the displaced air. Ibig sabihin, ito yung kaya niyang buhatin. 633 kilos. Ang bigat niya rin na kailangan niya rin buhatin yung sarili niyang bigat, which is yung mass ng helium na 87 kilos. Therefore, ang mass capacity ay M air minus M helium, which is C minus, hindi pa natin na-save, A over B, na ang capacity na mabubuhat niya is equal to 545.5445272 kilogram mass. Ayan. Na-solve natin yung dalawa.